Alam nyo ba na kapag may vitamin C ang sunscreen or kapag isinabay ang vitamin C sa sunscreen ay super beneficial nito sa ating skin kasi nabuboost ng vitamin C ang efficacy ng sunscreen. Assalamualaikum! Today ay pag-uusapan natin si YouGlow Babe Sunscreen SPF 50 PA 3+. May mga nagtatanong din sa inyo tungkol dito kaya eto na. So I like its packaging, very travel friendly at madaling simutin kapag paubos na. Expiry date, ingredients, benefits, directions, and precaution are all written at the back. Diretso na tayo sa mga ingredients neto. So this is a hybrid sunscreen dahil meron siyang mga chemical UV filters at the same time ay meron siyang mineral UV filter na titanium dioxide. Ang highlights sa mga ingredients neto, though less than 1% lang ang concentration ay ang glycerin, hyaluronic acid, vitis vinifera seed extract at wrongly spelled dito sa ingredients list. This is also called grape seed extract. Meron din itong yakun, root juice at ang sea buckthorn. So bigyan ko kayo ng konting paliwanag about sa mga ingredients na nabanggit ko para magkaroon naman kayo ng idea sa mga ito. Ang sinabi ko kanina na vitis vinifera or eto yung grape seed extract, eto ay parang green tea na mayaman sa polyphenols. So ito ay antioxidant, antimicrobial at antibacterial. So meron din itong yakun root juice. Ito naman ay prebiotic para mabalanse ang skin barrier natin. So ito ay antioxidant at the same time ay antimicrobial din ito. So meron itong sea buckthorn. Ito yung mayaman sa vitamin C at vitamin E. Ito naman ay nakakatulong sa ating skin barrier. At the same time ay antioxidant din ito at meron din itong anti-inflammatory property. Siyempre, hindi magpapahuli si hyaluronic acid which is known for hydrating our skin. Ang kagandahan kapag isinabay ang vitamin C sa sunscreen or kagaya ng sunscreen na ito na meron na siyang sea buckthorn which is naturally rich in vitamin C ay nabuboost ng vitamin C ang efficacy ng sunscreen. So, ibig sabihin, mas protektado ang ating skin laban sa UV damage. Dahil sa mga ingredients neto na anti-inflammatory, antimicrobial at antibacterial, this is ideal for those acne-prone skin kasi ta-target neto ang acne-causing bacteria sa skin nyo. Pwede rin naman ito sa may mga normal skin. As for me, unfortunately, I cannot use this one kasi naiirita ang skin ko sa mga hybrid sunscreen at merong mga fragrance na skincare. So, kung ito ang sunscreen na ginagamit mo ay pwedeng hindi ka na gumamit ng moisturizer kasi may moisturizer at hydrator na rin ito. However, if you have dry skin, pwede mo itong ipatong sa serum or moisturizer. FDA registered din ito pero expired na since 2022 and I hope ma-renew nila ito. So here, ipapakita ko sa inyo ang consistency at blendability kasi hindi ko pa ito nagagamit. At dito ko lang ilalagay at the back of my hand. Hindi naman din gaano matapang yung kanyang amoy at medyo naparami yata yung aking nilagay. Ang ganda ng kanyang texture. Ayan, medyo naparami nga ang aking nilagay. Kung titingnan mo siya, parang meron siyang white cast. But, ayan, with the blending ay naa-absorb naman ng skin. Mabilis lang naman siyang ma-absorb ng skin. Sadyang nadamihan ko lang talaga ang aking nilagay and mashallah, tabarakallah, napaka-moisturizing niya sa skin, mashallah. Maliit na maliit lang naman yung kanyang amoy. I am so sad kasi
gusto ko siyang gamitin pero natatakot naman ako na magkaroon ako ng irritation sa aking skin. Dahil kapag nairita ang aking skin ay ang tagal talaga neto makarecover at kailangan kong gumamit ng maraming ritual or maraming skincare para lang mabilis na maghilom yung nasirang skin barrier ko. Ayan, kung nakikita ninyo, Masya Allah, Tabarakallah. Meron siyang konting dewy finish, hindi naman siya masyadong matte. Siguro ay dahil sa mga moisturizer and hydrators nito. Ang ganda niya sa skin. Masya Allah, Tabarakallah. So, conclusion. This is a very good sunscreen at affordable lang din ang presyo neto. Considering the fantastic ingredients ay napaka-affordable na neto.